Hello mga mi! So today, share ko sa inyo kung magkano nga ba yung nagastos namin nung kumuha kami ng family visit visa for Saudi Arabia. But before we start, meron po ako mga videos na na-share regarding sa family visit visa for Saudi Arabia. If you want to know more, you can subscribe to my YouTube channel. And if ever you need a hotel or activities anywhere around the globe, you can use Klook app and use my promo code MommyRBKlook, which will give you 5% discount in all hotels and activities, and you can use it up to 5 times more. So let's start. Magkano nga ba yung nagastos namin nung kumuha kami ng family visit visa? Just a disclaimer, ito po yung ginastos naming mag-ina and the amount will always vary depending kung ilan kayo at kung ano yung edad ng mga kasama nyo or ng anak nyo. Pag nag-appointment nga pala kayo mga mi, meron na kayong idea kung magkano nga ba yung visa na babayaran natin because it is clearly indicated sa ating appointment letter. So dito sa visa application namin ng anak ko, which is ako as 34 years old when we applied, and then yung anak ko 7 years old nung nag-apply, it cost us 14,507.20. Again, dalawa na po kami doon. However, sabi ko nga in my previous video, huwag tayo magpakampante ng 14,507 lang yung babayaran natin kasi may kasama po yung insurance. Nung pumunta kami sa visa center, hindi naman buong 30,000 yung dala ko. If I'm not mistaken, that is 27,000 yung dala ko. Again, magdala po ng cash. So pagdating po natin sa visa center, kapag nakita na nila na goods yung mga documents natin, tatanungin po tayo doon ng attendant at sasabihin niya magkano po yung dala nyo. Then sasabihin niyo lang kung magkano yung dala nyong pera, and then that's the time na dadalhin kayo sa interviewer nyo. And then now, the interviewer will ask magkano yung dala nyo. Huwag kayong magtaka kung bakit nila tinatanong because they are there to help you. So I've been honest kung magkano yung dala ko kasi yung ibang pera talaga nandun sa sasakyan na iniwan ko sa may parking area. So sabi ko 27,000 po yung dala ko. Tapos sabi niya magkano po yung alam nyo na babayaran sa visa. Then na-mention ko is yung nasa appointment letter nga. And then sabi ko, if ever naman po, I can go back and get the money kasi nandun lang naman sa sasakyan yung dala ko. And then sabi niya, it's okay kasi may kasama kang bata, ako na lang bahala, hanapan na lang kita ng insurance. So ang nangyari, ganun nga yung ginawa niya, hinanapan niya kami ng insurance na pasok sa aming budget. And then, syempre ang insurance, it will vary depending kung ilang taon yung mag-a-apply. Kaya in-indicate ko kanina na ako, 34 years old ako nung nag-apply ako ng family visit visa, and then yung anak ko is just 7 years old. And then during the interview, tinanong niya rin ako kung gusto ko daw ipa-deliver na lang once na-approve yung aming visa, ipa-deliver na lang yung aming passport. And then tinanong ko how much would it cost, and then tinotal niya. Tapos sa huli, binanggit niya sa akin yung kabuuang babayaran namin, which includes na yung pagpapadeliver ng aming passport once na ma-approve yung visa na. Ang total na binayaran namin sa cashier ay 21,192 pesos. Kasama na po dyan yung visa fee, insurance, and of course the courier. Once again, disclaimer lang, yung aming binayaran is for me and for my kid. I'm 34, she's 7 years old, kasi nga yung insurance natin magdedepende kung ilang taon tayo. So yung total na babayaran natin ay nakadepende kung ilang taon tayo, ilan tayo, and of course kung ipapadeliver natin o hindi yung ating passport. Ako pinili ko talaga na ipa-deliver na lang sa bahay yung aming passport kasi nga kung pupunta din ako sa visa center, mas grabe pa yung magagastos ko. So kayo mga may, timbangin nyo rin yung options nyo, particularly kung malayo kayo sa visa center. And then ayun nga, i-communicate nyo lang ng maayos doon sa nag-i-interview sa inyo with regards to the budget, ganyan, kasi baka naman matulungan kayo. Paglabas nyo pala dun sa visa center, meron na kayo agad dala na copy ng insurance nyo. Kaya wag nyo yun iwawala kasi kailangan nyo yun dalahin papuntang Saudi. And then, you can always monitor yung inyong visa application through the Tashir website. Yung sa akin mga mi, siguro mga 5 days lang yung tinagal, 5 or 4 days na notify na agad ako sa email. So yun lang mga mi, comment, like, share, and message nyo lang ako if you have any other question. And if you were able to successfully apply for a family visit visa for Saudi Arabia using my videos, please let me know kasi matutuwa ako na malaman yun. Yun lang mga mi, see you in our next video.